Martial Pick, Kabanata 5821. Bumagsak sa pagkatalo. Sa maikling panahon lamang, ang pseudo-royal lord na ito na nakulong sa yin-yang fish ay nawalan ng sigla at namatay kaagad. Kung paanong ang atensyon ng marami sa mga master ng Black Ink Clan ay nadala sa gilid na ito, ang figure ni Wu Qing ay lumitaw din sa larangan ng digmaan na parang multo, at sa isang pagsabog ng World Force, inihagis niya ang kanyang halberd patungo sa target na pinili niya. Ang aura ng pseudo-royal lord na pinili niya ay hindi matatag, at ang kanyang aura ay mahina. Malinaw na nagdusa siya ng mabibigat na pinsala, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas mula sa pag-atake ng Giant Spirit God. Ngayon, sa pagharap sa silent sneak attack na ito, hindi niya talaga ito ma-detect. Hanggang sa dumating ang krisis ay napagtanto niyang huli na ang lahat. Sa kanyang mabilis na pakikipagpalitan kay Wu Qing, sinamantala ni Wu Qing ang pagkakataon at hinati siya sa kalahati. Bumuhos ang dugo ng tinta at nagkalat ang Black Ink Strength. Ang dalawang 9th grade human race cultivator na nagawang makatakas ay parang mga tigre sa gitna ng kawan ng mga tupa, bawat isa sa kanila ay naghahanap ng target. Ang kapangyarihan ng yin-yang great daw ay nag-iiba-iba habang ang halberd ay laslas ng walang katapusang katalas. Halos lumuwa ang mga mata ni Mo na Ye sa kanilang mga socket. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng maraming pseudo-royal lords kasama niya, ngunit 4 sa kanila ang pinatay ng Giant Spirit God, at ngayon 2 sa kanila ang pinatay ni Xiao Xiao at Wu Qing. Sa maikling panahon lang, 6 na tao ang nawala sa kanya. Ang mga pseudo-royal lord na ito ay ang mga backbone ng paglaban ng Black Ink Clan laban sa human race, hindi sila nagdusa ng masyadong maraming pagkatalo sa totoong larangan ng digmaan. Gayunpaman, hindi niya inaasahang marami ang mawawala rito, kaya paanong hindi siya mahihirapan. Ang operasyong ito ay dapat na walang palya. Kung magiging maayos ang lahat, hindi lamang niya magagawang pumatay ng 2 master ng 9th grade human race, ngunit matutulungan din niya ang Black Ink Giant Spirit God na makatakas. Gayunpaman, ang planong ito, na hindi dapat magkaroon ng anumang mga depekto, ay ganap na may depekto pagkatapos gamitin ang huling paraan ni Yang Kai. Umungol si Mo na Ye habang sumusugod siya kay Wu Qing. Matapos maranasan ang unang panik, ang pseudo-royal lords ay nagmamadaling bumuo ng kanilang sariling battle formations upang labanan ang 2 9th grade human race masters, na halos hindi makayanan ang kanilang sarili. Matapos mapansin ang mga galaw ni Mo na Ye, agad na sumugod si Wu Qing patungo kay Xiao Xiao, ganap na binaliwala ang pag-atake ni Mo na Ye sa kanyang likuran habang mabangis niyang itinutok ang kanyang halberd patungo sa pseudo-royal lord na pinipigilan ng Xiao Xiao. Naunawaan ni Xiao Xiao ang intensyon ni Wu Qing at natural na nakipagtulungan sa kanya ng buo. Lumakas ang kapangyarihan ng Great Dao, pinigilan ang pseudo-royal lord hanggang sa hindi na siya makagalaw. Sa 2 9th grade human race masters na nagtutulungan, paano magiging katapat nila ang isang pseudo-royal lord? Sa kanyang pagkabigla, ang pseudo-royal lord ay nakamasid lamang habang ang halberd ni Wu Qing ay tumusok sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang katawan ni Wu Qing ay nanginginig ng marahas habang iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Pag-atake iyon ni Mo na Ye. Mula sa lahat ng direksyon, ang pseudo-royal lords na nagpatatag ng kanilang posisyon ay mabilis na nagtipon, at si Mo na Ye ay lumipad din. Hinawakan ni Xiao Xiao ang balikat ni Wu Qing at ibinalot ang kanyang yin-yang fish sa kanya at sa kanyang sarili, pinipilit siyang makaalis sa kulungan ng mga kaaway. Maraming makapangyarihang secret technique ang binombo sila, ngunit lahat sila ay na-neutralize ng yin-yang fish. Ang great daw na enerhiya ni Xiao Xiao ay nag-iba-iba habang siya ay gumugol ng malaking enerhiya. Maya-maya, biglang huminahon ang magulong labanan at nakatayo sa ere ang magkabilang panig, magkaharap mula sa malayo. Sa gitna ng kakaiba at tahimik na pagkapatas na ito, ang tanging tunog ay ang mabangis na shockwaves mula sa labanan sa pagitan ng 2 Giant Spirit God. Tumaas-baba ang dibdib ni Xiao Xiao, mapatla ang mukha ni Wu Qing at may bakas pa ng dugo sa sulok ng kanyang bibig. Sa kabilang banda, si Mo na Ye at ang 20 o higit pang pseudo-royal lords ay malamig na nakatingin sa kanila, ang kanilang mga mata ay puno ng ayaw at galit. Gayunpaman, gaano man kabigat ang pag-ayaw at galit na naramdaman niya, wala itong silbi sa sitwasyong ito. Ang planong ito ay ganap na nabigo. Bagamat ang Black Ink Giant Spirit God ay nagawang makatakas, ang human race ay mayroon na ngayong isa pang Giant Spirit God na tutulong sa kanila, kaya ang plano ng Black Ink Clan na gamitin ang Black Ink Giant Spirit God para lipulin ang human race ay ganap na nabigo. Ang 2 master ng 9th grade human race ay hindi napalibutan at napatay, maaari silang makatakas anumang oras dahil sila ay kasalukuyang nasa pasukan sa Wind Mist Territory. Masasabi pa nga na dahil sa planong ito,
nagawa ng human race na palayain ang dalawang 9th grade master. Mariin na ikinuyom ni Mo Naye ang kanyang mga kamao, dumudugo ang kanyang puso. Sa orihinal, ang Black Ink Clan ay mas mababa sa human race pagdating sa Royal Lord at 9th grade powerhouses. Ang Black Ink Clan ay mayroon lamang 2 Royal Lords, habang ang human race ay may 4. Ang kalamangan ng Black Ink Clan ay halos nasa antas ng isang pseudo-Royal Lord. Si Xiao Xiao at Wu Qing ay nakulong sa Wind Mist Territory sa loob ng maraming taon. Kahit na pinipigilan nila ang Black Ink Giant Spirit God, ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay hindi naging favorable. Pero ngayon, malaya na sila. Sa pangunahing larangan ng digmaan, magkakaroon ng under na 2 hukbo ng human race na may 9th grade master na namamahala. Ang ganitong kinalabasan ay isang bangungot para sa Black Ink Clan. At ang dahilan ng resultang ito ay dahil talaga sa trump card ni Yang Kai. Hindi maisip ni Mo Naye kung bakit hindi lumabas si Yang Kai noong una at sa halip ay itinago niya ang kanyang sarili hanggang ngayon. Sa anumang kaso, sa pagkakataong ito ay natalo ang Black Ink Clan. Naisip niya na dahil na-trap si Yang Kai sa Universe Furnace, hindi magiging masyadong mahirap ang mga bagay-bagay at ganap niyang maalis ang pusong demonyong ito, ngunit sinong mag-aakala na makukulong pa rin siya sa anino nito. Mo Naye, sa harap ng pasukan sa tunnel, sinabi ni Xiao Xiao na walang pakialam. Magkita tayo sa larangan ng digmaan, maya-maya kukunin ko ang ulo ng aso mo. Si Wu Qing, na nakatayo sa tabi niya, ay iniunat pa ang kanyang kamay at gumawa ng nagbabantang kilos sa kanyang leeg. Kaagad, sabay silang tumalikod at tumalon patungo sa entrance ng Wind Mist Territory, agad na naglaho. Tahimik lang na nanonood si Mo Naye, hindi sila tinigilan. Sa katunayan, imposibleng pigilan sila. Ang dalawang 9th grade master na ito ay matagal nang nag-isip ng paraan para makatakas, maliban kung si Mo Naye ay nag-set up ng isang ambush sa daanan ng maaga, posible na sila ay mahuli sa kawalan. Gayunpaman, sa nakaraang sitwasyon, naisip niya na ang tagumpay ay nasa kanyang kamay, kaya paano niya nasayang ang kanyang mga puwersa upang mag-ambush. Matapos ipatawag ni Xiao Xiao ang world bid na nagselyo sa Giant Spirit God, mas naging magulo ang sitwasyon. Sa ilalim ng rumaragasang pag-atake ng Giant Spirit God, hindi na siya masyadong makapag-isip. Walang kwenta ang paghabol sa kanila ngayon, baka tambangan pa sila ng dalawang 9th grade human race master. Isang matinding pagkatalo. Mula sa simula hanggang sa wakas, 7 pseudo-royal lords ang bumagsak, at mas marami pang pseudo-royal lords ang nasugatan. Hindi alam ni Mo Naye kung paano ito ipapaliwanag kay Mo Yu. Sa napakaraming taon, medyo nagtiwala si Mo Yu sa kanya, kung hindi ay hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Gayunpaman, sa pag-iisip pabalik sa lahat ng malalaking plano na kanyang pinamamahalaan sa mga nakaraang taon, tila hindi siya gaanong umuunlad. Bago ang paglitaw ng Universe Furnace, isang malaking bilang ng innate territory lords ang nahulog sa isang operasyon laban kay Yang Kai, ngunit dahil sa biglaang paglitaw ng Universe Furnace, ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay naging walang kabuluhan, na nagpapahintulot kay Yang Kai na makatakas. Sa loob ng Universe Furnace, ang mahusay na labanan na bumalot sa maraming human race master at Black Ink Clan ay naging sanhi ng pagkawala ng Black Ink Clan ng isang Royal Lord at maraming pseudo-Royal Lords. Kung hindi siya mabilis tumakas ay baka doon na siya namatay. Akala niya ay matagumpay niyang napigilan si Xiang Shan sa pagsulong sa 9th grade, ngunit sa huli, nagtagumpay si Xiang Shan. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang sabihin, ang orihinal na walang kabuluhang plano ay naging sanhi ng pagkawala ng Black Ink Clan ng 7 pseudo-royal lords at sa halip ay naging dahilan upang tumalon ang dalawang 9th grade human race master mula sa kahon na pumipigil sa kanila. Sa ilang sandali, medyo nasaraan ng loob si Mo Naye. Sa huli, ang human race pa rin ang pinapaboran ng mga anak ng mundong ito. Dagandong. Mula sa kaibuturan ng kawalan ay dumating ang isang galit na dagandong na yumanig sa kawalan. Agad na bumalik sa katinoan si Mo Naye at lumingon sa direksyong iyon. Mula sa malayo, tila may nakita siyang napakalaking figure na lumulutang. Kaagad, naunawaan niya na ang iba pang dalawang giant spirit gods na nasa deadlock sa loob ng maraming taon ay gumawa ng hakbang. Matapos maglaban ng halos 1,000 taon, ang dalawang giant spirit god na ito ay nagkulong sa isa't isa na parang mga batang nag-aaway. Sa sandaling ito, may biglang gumalaw, halatang naaakit sa away dito. Hindi nagtagal, isang nakagigimbal na paghaharap ang sumiklab sa kailaliman ng kawalan. Nag-iba ang ekspresyon ni Mo Naye nang mabilis niyang inayos ang sarili at sumigaw. Pumunta ka. Ang spatial territory ay medyo malawak, sapat na para ma-accommodate ang dalawang giant spirit gods na nagdudulot ng kalituhan dito,
ngunit kung ang apat na giant spirit gods ay maglalaban ng ganito, walang ligtas na lugar sa buong spatial territory. Ang ganitong uri ng labanan ay hindi na maaaring panghimasukan ng mga nasugatang pseudo-royal lords na ito. Kahit si Mona Ye ay ayaw na masangkot dito, kaya matapos mapagtanto kung ano ang mangyayari, si Mona Ye ay desididong pinamunuan ang pseudo-royal lords palayo. Hindi nagtagal pagkatapos dumaan ang mga master ng Black Ink Clan sa Domain Gate at bumalik sa No Return Pass, dalawang malalaking figure ang lumitaw sa kawalan. Nagkasalikop sila sa kanilang sarili habang papalapit sa larangan ng digmaan at hindi nagtagal ay nakarating sila malapit kay Ada at sa kanyang kalaban. Kapatid ko. Si Ada, na nakikibahagi sa isang matinding pakikipaglaban sa kanyang kalaban, ay nakita ang figure ni Aer at ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Ang Giant Spirit Gods ay isang kakaibang lahi na kakaunti ang populasyon mula pa noong sinaunang panahon, at dahil sa kanilang napakalaking sukat, kadalasan ay nangangaso sila para sa pagkain o natutulog, kaya bihira silang magkita. Malinaw na hindi nakita ni Ada ang kanyang mga angkan sa loob ng maraming taon, kaya nang makita niya ang taong ito, agad siyang natuwa. Ngunit hindi nagtagal, nagalit siya. Ang lakas ng loob mong saktan ang kapatid ko, bugbugin kita hanggang mamatay. Pagkasabi nito, diretso niyang iniwan ang kanyang kalaban at sumugod patungo sa Aer. Ang Black Ink Giant Spirit God na nakikipaglaban kay Aer ay natigilan saglit bago mabilis na tinanggap ang laban. Ang bawat galaw nila ay tila hindi kapanipaniwalang malamaya, ngunit ang bawat welga nila ay nakakapanginig sa lupa. Kasabay nito, nakilala rin ni Aer ang kalaban na orihinal na kay Ada. Iniwan ni Ada ang kanyang orihinal na kalaban, kaya natural na hinabol siya ng Black Ink Giant Spirit God. Sa isang kisap mata, ang apat na Giant Spirit Gods ay mahigpit na nakipaglaban sa Great Territory. Habang nagsasagupaan ang apat na Giant Spirit Gods, ang buong Great Territory ay parang isang lawa na patuloy na naghahadges ng mga bato sa lupa, na nagiging sanhi ng mga alon na kumalat sa lahat ng direksyon. Saan man dumaan ang mga ripples na ito, ang kawalan ay magiging hindi matatag at hindi mabilang na maliliit na void cracks ang kukurap. Nagkagulo ang spatial territory. Pagkalipas ng ilang buwan, isang paunawa ang ipinadala mula sa punong tanggapan sa iba't ibang larangan ng digmaan sa harap. Si Xiao Xiao at Wu Qing, na namamahala sa Wind Mist Territory sa loob ng libu-libong taon, ay bumalik. Ang human race ay mayroon na ngayong dalawa pang 9th grade masters, si Xiao Xiao ang pumalit sa Yuan Shao Army, at si Wu Qing ang pumalit sa Zihong Army. Hindi lang iyon, ngunit ang human race ay mayroon ding bagong Giant Spirit God bilang isang katulong, na naghihigpit sa Black Ink Giant Spirit God na nakulong sa loob ng maraming taon. Sa sandaling kumalat ang balita, ang moral ng puwersa ng human race ay tumaas ng husto, at ang moral ng iba't ibang frontline na larangan ng digmaan ay tumaas. Marshall Pick, Kabanata 5822. Namumulaklak ang Old Tree. 500 taon, alam mo ba kung paano ako nakarating dito sa 500 taon na ito? Ang malalim na boses ay napuno ng pakiramdam ng pang-aapi at hinaing, pati na rin ang bakas ng galit, na malinaw na nagpapakita ng panloob na kaguluhan ng nagsasalita. Ngunit walang tugon. Sa ibabaw ng soul-warming lotus, tumingin si Fang Tianxi kay Thunder Shadow na parabang nakatingin siya sa isang tulala. Agad na pumasok si Thunder Shadow at malungkot na sinabi. Nasabi mo na. Kung hindi mo man lang tatanungin, paano ko itutuloy? Bata. Casual na komento ni Fang Tianxi. Sa pagtanggap ng suntok na ito, si Thunder Shadow ay nagpakita ng walang magawa sa kanyang mukha. Nakakatamad na makasama ang isang tulad mo, wala pang babaeng nagkagusto sa iyo. Tumawa si Fang Tianxi. Marami akong inapo. Lumingon si Thunder Shadow at nagtanong. Boss, kumusta itong Universe World? Hindi nagtagal, dumating ang tugon ni Yang Kai. Ang mga world laws ay naging perpekto, at mayroon ding ilang maliliit na anyo ng buhay na ipinanganak. Maaari na itong ituring na isang bagong pang-anak na Universe World. Marahil sa ilang taon, isang tunay na anyo ng buhay ang lilito. Biglang natuwa si Thunder Shadow. Hindi ba ibig sabihin papalapit na tayo sa 3,000 mundo? Ayon sa mga naunang haka-haka ni Yang Kai, sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa Universe World sa daan at pagmamasid sa bilis kung saan na perpekto ang world laws, natukoy niya kung mali ang direksyon na kanyang tinatahak. Kung mas malapit siya sa 3,000 mundo, magiging mas perpekto ang mga world laws sa world universe. Sa pag-asa sa pamamaraang ito, patuloy na inaayos ni Yang Kai ang kanyang direksyon sa nakalipas na 500 taon. Sa daan, nalaman niya na ang mga world universe law ay patuloy na umuunlad. Hanggang sa narating nila ang universe world na ito ay natagpuan nila ang isang perpektong world laws at isang maliliit na anyo ng buhay.
Kung mayroong isang anyo ng buhay na maaaring ipanganak, nangangahulugan ito na ang Universe World ay nagtataglay ng mga kwalifikasyon upang magkaroon ng buhay. Marahil pagkatapos ng libo-libo o kahit 10,000 taon ng ebolusyon, lilito ang ilang kakaibang anyo ng buhay na kabilang sa World Universe. Tama ang direksyon, oras na lang ang natitira. Kung tutusin, nagmamadali siyang bumalik mula sa World's End sa pagkakataong ito, kaya medyo natagalan siya. 500 taon na ang nakalipas, ngunit wala pa rin siyang paraan para makabalik. 500 taon na ang nakalipas mula nang magsara ang Universe Furnace, at hindi alam kung paano umuusad ang digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan. Kailangan niyang magmadaling bumalik. Hindi na nagtagal si Yang Kai sa Universe World na ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Pagkaraan ng 100 taon, nang muling bumagsak si Yang Kai sa isang Universe World upang siyasatin ang sitwasyon, nagulat siya nang makitang mayroon ng mga buhay na nilalang sa Universe World na ito. Karamihan sa mga nilalang na ito ay naninirahan sa malawak na karagatan, at kakaunti ang mga nilalang na nabubuhay sa kontinente. Hindi lamang iyon, ngunit ang buong Universe Rodel ay natatakpan ng berdeng mga halaman, at sa abot ng mata, ito ay puno ng mayayabong na halaman. Nangangahulugan ang pagsilang ng isang buhay na nilalang na ang Universe World ay puno ng sigla, at sa hinaharap, maaari itong makabuo ng human race o iba pang lahi tulad ng Star Boundary. Sinubukan muli ni Yang Kai na kumonekta sa World Tree, ngunit wala siyang maramdaman. Ang maraming Universe World sa 3,000 mundo ay nagtutulungan sa World Tree. Ang World Fruit sa World Tree ay masasabing refleksyon ng Universe World. Kung ang Universe World ay namatay, ang katumbas na World Fruit ay ganap ding malalanta. Ang Universe World na ito ay halatang puno ng sigla, ngunit wala itong koneksyon sa World Tree. Sa huli, ito ay dahil hindi sakop ng kapangyarihan ng World Tree ang lugar na ito. Masyadong malayo ang lugar na ito sa 3,000 mundo. Hindi maiwasang isipin ni Yang Kai ang kanyang mga dating haka-haka tungkol sa mundo. Ang mga casual na salita ni Thunder Shadow sa oras na iyon ay nagbigay sa kanya ng maraming pag-iisip. Binuksan ng Universe Furnace ang mundo, at ang 3,000 mundo, kasama ang Black Ink Battlefield, at mas malalim pa rito, ito ba talaga ang tanging mundo? Mayroon bang ibang hindi kilalang mundo sa labas ng mundong ito? O maaaring ang 3,000 mundo ay isang mundo at ang Black Ink Battlefield ay isa pa? Ang kasalukuyang lokasyon ay dapat na mas malalim sa Black Ink Battlefield, isang lugar na hindi pa natapakan ng human race o ng Black Ink Clan. Kung ito talaga ang parehong mundo, bakit hindi masakop ng kapangyarihan ng World Tree ang lugar na ito kapag ang mga world laws ng mundong ito ay ganap ng naperpekto at mayroon pang mga buhay na nilalang na ipinanganak dito? Hindi napigilan ni Yang Kai na malunod sa pagmumuni-muni. Marahil, makakaisip siya ng paraan para i-connecte itong Universe World sa World Tree. Kung magagawa niya iyon, maaari niyang hiramin ang kapangyarihan ng Old Tree upang bumalik sa Great Cosmological Realm, na makakatipid sa kanya ng oras at pagsisikap na kailangan upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Mahaba ang daan, at ginamit ni Yang Kai ang kanyang space ability para maglakbay sa loob ng 600 taon, ngunit hindi pa rin niya makita kung saan siya pupunta. Magpatuloy man siya, hindi niya alam kung kailan niya muli makikita ang pamilyar na tanawin. Sa pag-iisip, tumalon ang puso ni Yang Kai. Nagkataon na mayroon siyang isang bagay sa kanyang pag-aari na magagamit niya upang i-verify. Nang makapagdesisyon na si Yang Kai, tumalon si Yang Kai at hindi nagtagal ay nakarating sa itaas ng Universe World. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang bundok na lambak na puno ng halimuyak ng mga bulaklak. Kaagad, bumukas ang pinto ng miniature universe at nag-teleport palabas ang isang matayog na puno. Ang World Tree. Hindi ito ang kanyang sariling puno, ngunit kay Fang Tianxi. Sa kanyang 3 katawan na pinagsama, ang miniature universe ni Fang Tianxi ay ganap na naisama sa miniature universe ni Yang Kai, pinalakas ang pangangatawan nito at pinatataas ang kanyang pundasyon, na nagpapahintulot sa World Tree na makapasok sa miniature universe ni Yang Kai. Dahil mayroon na siyang World Tree clone, ang pangalawa na ito ay natural na hindi magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Sa orihinal, plano niyang maghanap ng angkop na taong pagbibigyan nito para mas mabilis siyang lumaki, pero hindi niya inaasahan na dito niya ito gagamitin. Sa pag-activate ng kanyang World Force, ginamit ni Yang Kai ang kanyang hand technique upang maghukay ng malaking hukay sa lambak at magtanim ng World Tree clone. Gayunpaman, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa World Tree na hindi makaligtas dito. Ang World Tree mismo ay hindi maihahambing na misteryoso, at si Yang Kai ay nagtanim ng ugat sa Star Boundary at naging isang World Tree clone. Ngayon, ang gayong kumpletong puno ay natural na hindi malalanta. Matapos gawin ang lahat ng ito,
hindi na nagpatuloy si Yang Kai, sa halip ay umupo sa ilalim ng puno at tahimik na naghihintay. Hindi niya alam kung gagana ang plano niya, pero kahit mangyari, hindi niya alam kung ilang taon ang aabutin. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip tungkol dito, nagpasya si Yang Kai na ito ay pinakamahusay na kung ito ay epektibo sa loob ng 100 taon, ngunit kung wala pa rin itong silbi pagkatapos ng 100 taon, huhukayan niya ang World Tree clone at magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ito ay magiging isang pag-aaksaya ng 100 taon. Isa pa, hindi siya handang maghintay lang. Bagamat nakalusot na siya ngayon sa 9th grade at naisama pa sa miniature universe ni Fang Tianxi, na nagpapahintulot sa kanya na umunlad ng malaki sa 9th grade, hindi ito nangangahulugan na siya ay masisiyahan. May puwang pa para sa kanya upang mapabuti. Sa hinaharap, ang kanyang mga kaaway ay hindi na limitado sa Territory Lord. Ang Black Ink Giant Spirit God ay kailangang harapin, at maging si Mo, ang Black Ink, na malamang na makarating sa Creation Realm, ay kailangang harapin. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng malakas na lakas. Ang landas ng martial daw ay mahaba at mahirap, unti-unting naipon. Mayroon siyang malaking bilang ng mga mapagkukunan ng pagtatanim sa kamay, upang mapino niya ang mga materyales na ito at patuloy na palakasin ang kanyang pundasyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga materyales sa mga kamay ni Yang Kai ay naging alikabok. Sa Great Cosmological Realm, ang World Tree ay kasing ganda ng dati. Ito ay isang pinakamataas na kayamanan na ipinanganak kasama ng mundo. Masasabing noong isilang ang mundo, isinilang na ito, halos kasabay ng primordial light ng mundo. Ang pinagmulan ng kapanganakan nito ay ang hindi mabilang na universe worlds na nakakalat sa buong 3,000 mundo, kaya ang pagkakaroon nito ay malapit na nauugnay sa 3,000 mundo. Ang pinakamataas na world tree ay napuno ng world fruits, bawat sanga nito ay nakayuko sa ilalim ng bigat ng world fruit. Gayunpaman, habang ang Black Ink Clan ay sumalakay sa 3,000 mundo, ang world fruits ay nagsimulang malanta at mahulog. Hanggang ngayon, mayroon lamang 2,000 prutas sa puno. Lahat ito ay salamat kay Yang Kai. Kung hindi dahil sa kanyang pagpino at pag-save ng malaking bilang ng universe worlds, ang world tree ay nalante na. Ganun pa man, lumalabas pa rin ang world tree. Marami sa mga world universe sa 3,000 mundo ang namatay, na naging sanhi ng pagkawala ng sigla ng world tree. Sa paglipas ng mga taon, bukod sa paminsan-minsang pagtanggap ni Yang Kai, ginugol nito ang halos lahat ng oras nito sa tahimik na nakatayo rito. Hindi ito maaaring makagambala sa mga kapigatian ng 3,000 mundo. Kung ang human race ay nanalo, maaari itong magpatuloy na mabuhay, ngunit kung ang human race ay matalo, ito ay tuluyang mapahamak. Sa isang tiyak na sandali, isang matandang mukha ang biglang lumitaw sa makapal na puno ng kahoy, isang pagtataka ang lumitaw sa mukha nito. Ngayon lang, mahinang naramdaman na sa isang malayong lugar, may mahinang koneksyon sa pagitan nito at ng isang bagay, ngunit ang koneksyon na ito ay nawala sa isang iglap, na naging dahilan upang mahirap matukoy kung ito ay totoo o peke. Matapos ang ilang sandali ng pagkalito, unti-unting naglaho ang matandang mukha sa puno at nalanta ang world fruit, na naging dahilan ng pagbagsak ng sigla nito. Wala na itong lakas para mag-isip. Sa nakalipas na ilang taon, ginugol nito ang halos lahat ng oras sa pagtulog, nagigising lamang kapag kailangan ito ni Yang Kai. Sa kaibuturan ng kawalan, sa isang universe world, si Yang Kai ay nakaupo na naka-cross-leg sa ilalim ng isang puno, patuloy na nililinis ang iba't ibang mga mapagkukunan upang madagdagan ang kanyang lakas. Ang matayog na puno sa likuran niya ay sumasayaw sa hangin, at sa isang lugar kung saan hindi nakikita ng mata, ang malalaking ugat nito ay nagsimulang lumamon sa kapangyarihan ng universe world, na unti-unting nagsasama. Makalipas ang ilang taon, sa Great Cosmological Realm, biglang nagising ang old tree mula sa pagkakahimbing nito, at muling lumitaw ang matandang mukha sa matipuno nitong katawan. Halatang nagtataka ang ekspresyon ng old tree. Malinaw na nararamdaman nito ang kakaibang pagbabagong nangyayari sa katawan nito, ngunit dahil kagigising pa lang nito, hindi nito matukoy kung ano ang mga pagbabagong ito. Matapos suriing mabuti ang sarili, biglang may napagtanto ang old tree. Nanginginig ang isang sanga ng mahulog ito. Sa puno ng kahoy, bakas sa mukha ng old tree ang pagtataka. Dahil may maliit na usbong sa sanga. Bakas ang gulat sa mukha ng old tree. Ito ay talagang namulaklak. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Ito ay ipinanganak mula sa mundo, at mula sa araw na ito ay ipinanganak, ang puno ay napuno ng mga world fruit. Ang bawat world fruit ay tumutugma sa isa sa 3,000 mundo. Ngunit ang pamumulaklak ay isang bagay na hindi pa nito nararanasan mula noong sinaunang panahon. Para sa isang oras, ang lumang puno ay medyo nalilito. Martial Peak,
Kabanata 5823. Sa wakas ay nakabalik. Ang pamumulaklak ng Old Tree ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Gusto talaga nitong maunawaan kung ano ang nangyayari sa katawan nito, kaya matapos itong maingat na suriin, sinundan nito ang hindi malinaw na kahulugan ng usbong ng bulaklak na ito at nakaramdam ng napakalayo na lokasyon. Agad niyang naunawaan na ang pakiramdam na naramdaman niya ilang taon na ang nakakaraan ay hindi isang ilusyon. Sa ngayon, ang pakiramdam na ito ay medyo malabo pa rin, kung minsan ay paulit-ulit, ngunit ito ay umiiral. Gayunpaman, naguguluhan din ang Old Tree kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman mula sa malayong lugar. Ang sitwasyon ay hindi normal, kaya't ang Old Tree ay nanatiling mapagbantay at hindi nang ahas na matulog ng mahimbing sa susunod na mga taon, patuloy na sinusuri ang sitwasyon ng usbong ng bulaklak. Sa paglipas ng panahon, unti-unting namumulaklak ang maliit na usbong. Ang flower bud ay ganap na namumulaklak, at habang ang mga talulot ay nalaglag, isang maliit na world fruit ang lumitaw. Laking gulat ng Old Tree. Sa loob ng hindi mabilang na taon, ang world fruit sa katawan nito ay nalante at nahulog lamang, hindi kailanman nagsilang ng bagong world fruit. Ang susi ay hindi nito naiintindihan kung ano ang nangyayari. Ang tanging alam lang nito ay ang pagsilang ng world fruit na ito ay hindi nakapipinsala dito, dahil sa pagsilang ng bagong prutas na ito, isang mahinang sigla ang ibinuhos sa lumang katawan nito. Makalipas ang ilang dekada, nang ang world fruit ay lumaki sa laki ng kamao at ganap na tumigas, bigla itong nakaramdam ng mahinang pagtawag. Maraming beses na nitong naranasan, at sa tuwing kailangang hiramin niyang kay ang kapangyarihan nito, magiging ganito. Sa loob ng universe world na iyon, sa ilalim ng World Tree Clone, ang mukha ni Yang Kai ay puno ng saya. Sa wakas ay nakipag-ugnayan na siya sa Old Tree, at bagamat tila hindi matatag ang koneksyon na ito, kinumpirma ng kasalukuyang resulta ang kanyang naunang hula. Sa nakalipas na ilang dekada, ang anyo ng World Tree Clone ay walang pag-aalinlangan na lumaki ng husto at ganap na isinama sa miniature universe world. Matapos makuha ang malaking halaga ng World Force mula sa mundong ito, ang World Tree Clone ay nagsimula na ring pakainin ang mundong ito. Sa paglipas ng mga taon, sinubukan ni Yang Kai na kumonekta sa World Tree paminsan-minsan, ngunit hindi pa siya nakagawa ng anumang pag-unlad, na pinaisip sa kanya na mali ang kanyang mga naiisip noon. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakipag-ugnayan siya sa World Tree sa Great Cosmological Realm. Paanong hindi siya magiging masaya? Sa Great Cosmological Realm, halos naunawaan din ng Old Tree ang nangyari. Sa mahigpit na pagsasalita, ang World Tree na ito ay ang clone nito. Dati, hindi nito naiintindihan ang sitwasyon dahil ang World Tree Clone ay hindi pa ganap na sumanib sa Universe World. Ngayon, kahit na sila ay pinaghiwalay ng walang katapusang kawalan, malabo na nararamdaman ng Old Tree ang sitwasyon sa tulong ng World Tree Clone na ito. Hindi nito maiwasang iklik ang dila sa pagtataka. Dahil kahit ito ay walang kamalayan sa mga ganoong bagay. Ang koneksyon sa pagitan nila ay hindi pa masyadong malinaw, ngunit malinaw na naiintindihan ng Old Tree ang mga intensyon ni Yang Kai. Sa napakaraming taon, sa tuwing maramdaman niya ang pagpapatawag ni Yang Kai, kailangan niyang pumasok sa Great Cosmological Realm. Dahil dito, hindi man lang nag-isip ang Old Tree at agad na hinikayat ang lakas nito na naging dahilan ng pagyanig ng malaki at marilag na puno. Sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang mukha ng Old Tree. Sa gitna ng Universe World, sa ilalim ng World Tree Clone, nang magsimulang kumilos ang Old Tree, biglang nawala ang figure ni Yang Kai, na para bang pumasok siya sa isang hindi maipaliwanag na espasyo. Maraming beses na niya itong naranasan, kaya pamilyar na siya rito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Yang Kai na may mali. Sa tuwing kumonekta siya sa World Tree at hihiram ng kapangyarihan nito para makapasok sa Great Cosmological Realm, ito ay magtatagal lamang ng isang iglap, ngunit sa pagkakataong ito, tila medyo mahaba. Matapos maglakbay sa kakaibang espasyo na ito sa mahabang panahon, hindi pa rin nakatakas si Yang Kai, at maging ang koneksyon niya sa World Tree ay naging mas malabo. Bahagyang nagulat si Yang Kai. Nagamit niya ang kapangyarihan ng World Tree para makapasok sa Great Cosmological Realm dahil nailigtas at napino niya ang higit sa 2,000 Universe World. Ang mga Universe World na ito ay kalaunan ay inilagay sa kaukulang World Fruits ng Old Tree, kaya masasabing ang Universe Worlds at kaukulang World Fruits ay lahat ay may marka. Sa tulong ng mga maker na ito ay nagkaroon siya ng hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa Old Tree, na nagpapahintulot sa kanya na hiramin ang kapangyarihan nito upang makapasok sa Great Cosmological Realm. Kapag nagkaroon na sila ng koneksyon, naramdaman nila ang isa't isa. Sa sandaling ito, halos maputol ang koneksyon nilang dalawa. Para kay Yang Kai, isa lang itong masamang balita.
Kung talagang naputol ang koneksyon, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Malaki ang posibilidad na mawala siya sa Great Cosmological Realm. Sa oras na iyon, hindi banggitin ang paghahanap ng kanyang daan pabalik, kahit na ang pagtakas ay magiging mahirap. Sa kabutihang palad, ang mahinang sensasyon na malapit nang matapos ay mabilis na naibalik. Malinaw, napansin din ito ng Old Tree at ginagamit ang kanyang buong lakas. Si Yang Kai ay hindi nang ahas na magantala, agad na isinaaktibo ang kanyang space ability at mabilis na sumugod. Gayunpaman, wala pa ring silbi. Mahaba ang daan sa unahan, at walang katapusan. Kahit na ginagawa ng Old Tree ang lahat, ang koneksyon sa pagitan nila ay mabilis na humihina. Natarante si Yang Kai, na pagtantong napakalayo niya sa lumang puno sa pagkakataong ito. Kahit na sa lakas ng Old Tree, imposibleng madali siyang madala nito sa Great Cosmological Realm. Kapag ang kanilang koneksyon ay ganap na naputol, malaki ang posibilidad na hindi na niya mahahanap ang kanyang daan pabalik. Sa ganoong kritikal na yugto, mabilis na isinobsob ni Yang Kai ang kanyang sarili sa kanyang mga iniisip at nagmamadaling sumulong habang nag-iisip ng isang countermeasure. Matapos ang napakaraming taon ng pakikipagsapalaran sa mundo, nakatagpo siya ng maraming mapanganib na sitwasyon na mahirap labanan, na nagpaunlad din sa kanyang kalmadong ugali. Sa isang tiyak na sandali, biglang nagkaroon ng ideya si Yang Kai. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng kanyang miniature universe at bumungad sa loob ang isang matayog na puno. Ito ang kanyang World Tree clone. Ang dahilan kung bakit niya nakontak ang Old Tree sa Universe World ay dahil hiniram niya ang kapangyarihan ng World Tree clone. Dahil ang World Tree clone na kanyang itinanam ay may ganoong epekto, kung gayon ang kanyang World Tree clone ay dapat na mayroon din ito. Oo nga, nang gawin ito ni Yang Kai, ang hindi malinaw na koneksyon sa pagitan niya at ng Old Tree ay agad na naging matatag, at sa sumunod na sandali, naramdaman ni Yang Kai na ang lakas ng kanyang miniature universe ay hindi mapigil ang tumagas, tulad ng isang dam na sumasabog, na umaagos pababa. Sa Great Cosmological Realm, ang matandang mukha ng Old Tree ay puno ng hitsura ng kahirapan, na halatang umabot sa limitasyon nito. Ang malaking World Tree ay nanginginig din ng walang tigil, hanggang sa isang tiyak na sandali, isang alon ang lumitaw sa bagong nabuong World Fruit at isang figure ang lumitaw mula dito at nahulog sa harap ng Old Tree. Ang umuugong na puno ay unti-unting kumalma, at sa puno, ang matandang mukha ng Old Tree ay lalong tumanda. Pagtingin sa pamilyar na figure na biglang sumulpot sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sinubukan nito ang kanyang makakaya. Hingal na hingal din si Yang Kai, lumuhad sa lupa, bahagyang namutla ang mukha, bakas sa mukha niya ang takot. Masyadong mapanganib ang paglalakbay na ito. Kung hindi niya biglang naalala na gumamit ng sarili niyang World Tree clone sa huling sandali, hindi talaga siya makakabalik sa Great Cosmological Realm. Kahit na siya ay bumalik, ang lakas ng miniature universe ay lubhang naubos. Ngayong isa na siyang 9th grade, ang pundasyon ng miniature universe ay napakatibay, ngunit naubos niya ang halos kalahati ng kanyang lakas. Kung hindi dahil sa World Tree clone na pinipigilan ang kanyang miniature universe, tiyak na magugulo ang Void World. Pagkatapos huminahon ng kaunti, tumayo si Yang Kai at tumangala sa pamilyar na World Tree, puno ng kagalakan ang kanyang puso. Nakabalik na siya sa wakas. Saan ka pumunta? Biglang tanong ng Old Tree. Natanggap na nito si Yang Kai dati, kaya kahit naubos na nito ang kaunting lakas nito, nasa loob pa rin ito ng mga katanggap-tanggap na limitasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, dumanas ito ng malaking kawalan at muntik ng mabaigo. Ang Old Tree ay napaka-curious kung saan nagpunta si Yang Kai, at mula sa kung ano ang nararamdaman nito, ang sarili nitong World Tree clone ay naiwan sa isang napakalayong lugar. Umupo si Yang Kai sa harap ng Old Tree at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ito ay isang mahabang kwento. Maikling ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari sa kanya at na ang Universe Furnace ay nagbukas ng mundo sa Primal Chaos at na si Yang Kai ay bumalik mula sa dulo ng mundo. Kahit na ang Old Tree, na ipinanganak mula sa mundo, ay namangha. Alam nito ang tungkol sa Universe Furnace, ngunit hindi talaga nito alam na ang mundong ito ay nilikha ng Universe Furnace sa Primal Chaos. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang kapanganakan nito ay masasabing nagmula sa Universe Furnace. Ang Universe Furnace ang nagsilang sa mga Universe World na ito at sa huli ay lumikha ng World Tree na ito. Pagkatapos sabihin ito, hindi napigilan ni Yang Kai na magreklamo. Old Tree, bakit hindi mo sinabi sa akin noon na ang iyong clone ay may napakahimala na paggawa? Kung alam niya lang siguro kanina pa siya nakabalik. Gayunpaman, sa pag-iisip, kahit na alam niya ito ng mas maaga, ito ay magiging walang silbi. Ang pagbabalik sa panahong ito ay ang kanyang limitasyon.
Kung itinanam niya ang World Tree clone ng mas malayo sa Universe World, kahit na may koneksyon siya sa World Tree, maaaring hindi niya mahiram ang kapangyarihan nito upang bumalik sa Great Cosmological Realm. Natahimik sandali ang Old Tree bago sumagot. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito. Hindi napigilan ni Yang Kai na hindi makapagsalita, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, pagkatapos ng maraming taon, ang Old Tree ay maaaring nagbigay sa kanya ng ilang World Tree clone, ngunit alin sa mga World Tree clone na ito ang hindi napino ng mga cultivator. Bago si Yang Kai, wala pang cultivator na handang magtanim ng World Tree clone sa Universe World. Bagamat ang Star Boundary at Myriad Monster World ay mayroong mga World Tree clone na itinanam ni Yang Kai, ang dalawang Universe World na ito ay may katumbas na World Fruit sa World Tree, kaya natural na hindi nila maipakita ang kamanghamanghang epekto ng mga World Tree clone mismo. Sa pagkakataong ito, biglang nagkaroon ng ideya si Yang Kai at itinanam ang World Tree clone sa malayo, na nagpapahintulot sa Universe World at World Tree na maging hindi mapaghihiwalay. Masasabing mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, walang nakagawa ng katulad ni Yang Kai, kaya paano malalaman ng Old Tree ang tungkol dito? Nang biglang namulaklak ang sanga, pati ang Old Tree ay namangha. Ang World Tree ay umiral ng mahabang panahon at talagang may karanasan at may kaalaman, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ito ay omniscient. Sa pinakakaunti, hindi nito alam na ito ay nilikha ng Universe Furnace. Ang mundo at maging ang World Tree mismo ay nag-isip lamang na ang Universe Furnace ay isang pagkakataon, ngunit mula noong sinaunang panahon, si Yang Kai lamang ang nakatuklas ng mga tunay na misteryo nito. Old Tree, may clone mo din ang miniature universe ko. Hindi ba ibig sabihin nito na sa hinaharap, hanggat kailangan ko ito, nasaan man ako, maaari mo akong dalhin sa lugar na ito? Tanong ni Yang Kai. Hindi niya ito naisip noon, ngunit pagkatapos ng mga pangyayari ngayon, napagtanto niya ang puntong ito. Marshall Peak, Kabanata 5824. Ang ugat na dahilan. Kung iyon ang kaso, magiging mas maginhawa para sa kanya na lumipat sa hinaharap. Kahit na siya ay makatagpo ng parehong sitwasyon tulad ng dati, hindi na niya kailangang gumastos ng masyadong maraming oras sa paglalakbay. Kung kailangan niya, maaari lang niyang buksan ang kanyang miniature universe at hiramin ang koneksyon sa pagitan ng World Tree clone at ang pangunahing katawan ng World Tree upang bumalik. Bagamat sinabi niya iyon, naramdaman pa rin ni Yang Kai na may mali. Ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip niya. Hindi direktang sinagot ng Old Tree ang tanong na ito, sa halip ay nagtanong. Isipin mo, ano ang ugat kung bakit kita nadala sa Great Cosmological Realm at sa iba't ibang mundo ng universo sa harap mo? Ugat na dahilan. Hindi napigilan ni Yang Kai na mahulog sa malalim na pag-iisip. Sa pag-iisip ng mabuti, nagamit niya ang kapangyarihan ng World Tree para makapasok sa Great Cosmological Realm dahil napino niya ang higit sa 2,000 Universe World, na bawat isa ay mayroong World Fruit na nakatatak sa katawan ng Old Tree. Dahil dito, nagkaroon ng hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa pagitan niya at ng Old Tree. Sa makatuwid, nasaan man siya, kailangan niya ng Universe World na hindi pa namamatay bilang medium para makapasok sa Great Cosmological Realm. Ito rin ang dahilan kung kaya't sinasadya niyang pinuhin ang Universe World mula sa 3,000 mundo at dinala ito sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction para makapunta siya doon anumang oras para mag-imbestiga. Sa tuwing aalis siya sa Great Cosmological Realm, kakailanganin niyang gamitin ang World Fruit bilang daan. Halimbawa, kung gusto niyang pumunta sa Star Boundary, kakailanganin niyang hanapin ang World Fruit na tumutugma sa Star Boundary. Kung gusto niyang pumunta sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kailangan niyang hanapin ang World Fruit na naaayon sa Universe World na kanyang naiwan. Biglang naunawaan ni Yang Kai. Ang pangunahing dahilan ay ang World Fruit. Sa ibabaw ng puno, tumango ang Old Tree. Maaari din itong sabihin na ang buhay na Universe World. Kaya ang aking ideya ay hindi gagana. Ang kanyang miniature universe ay walang katumbas na World Fruit, nang siya ay bumalik, ginamit lamang niya ang kanyang sariling World Tree clone upang palakasin ang kanyang koneksyon sa Old Tree. Pagkatapos ng lahat, ang bawat World Tree clone ay isang clone ng lumang puno, kaya mayroong isang hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa pagitan ng dalawa. Napagtanto ito, bahagyang nadismaya si Yang Kai. Baka hindi kita madala sa Great Cosmological Realm sa hinaharap. Biglang sabi ng Old Tree. Nagulat si Yang Kai at mabilis na napagtanto ang problema. Napakalaki ba ng pagkonsumo ng oras na ito? Natuklasan na lamang niya na mas malala ang kalagayan ng Old Tree kaysa sa huling pagkakataong nakita niya ito. Ang mga dahon sa malaking korona nito ay medyo dilaw at nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkalanta. Tumango ang Old Tree. Masyadong malayo.
Bagamat mayroon akong World Tree clone upang magtatag ng isang koneksyon, ang aking kapangyarihan ay hindi pa umabot sa saklaw na iyon. Natatakot akong makatulog ako ng mahimbing. May maitutulong ba ako sa iyo? Tanong ni Yang Kai. Dahil mahimbing na natutulog ang Old Tree, tiyak na mawawalan siya ng kakayahang mag-teleport sa kanya. At least, hindi siya makakapunta sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Saglit na nag-isip ang Old Tree bago niya inalog ang puno. Marahil ay wala kang maitutulong ng malaki, maliban na lang kung marami pang universe world na makakaugnay sa akin. Gayunpaman, ito ay hindi rin makatotohanan. Ang natitirang universe world mula sa 3,000 mundo ay nasira at napatay ng Black Ink Strength, kaya paano magkakaroon ng higit pang universe world? Sa pagbabalik, si Yang Kai ay nakakita ng maraming bagong universe world, ngunit ang kapangyarihan ng mga lumang puno ay hindi kayang maabot ang ganoong kalayuan. Posible ang paggamit ng mga World Tree clone, ngunit paano magkakaroon ng napakarami ang Old Tree? Noong nakaraan, kung ang 3 Woolard Tree clone ay pinaghiwalay, ang Old Tree ay nawalan ng malaking sigla. Masasabing sa pagkakataong ito, malaki ang posibilidad na hindi na siya gising pa. Pagkatapos lamang naganap na talunin ng human race ang Black Ink Clan at ang 3,000 mundo ay nakaranas ng hindi mabilang na mga taon ng pahinga at paggaling ay magkakaroon siya ng pagkakataon na mabawi ang kanyang sigla. Natahimik si Yang Kai. Mula nang magkaroon siya ng koneksyon sa Old Tree, natanggap na niya ang tulong ng Old Tree at malaki ang naitulong nito sa kanya, ngunit ngayon ay hindi na niya magawang magbigay ng anumang tulong sa Old Tree, kaya medyo nakaramdam siya ng kawalan. Saan mo gustong pumunta ngayon? Ang Old Tree ay nagtanong. Bago ako makatulog, maaari kitang bigyan ng huling sakay. Star Boundary. Dahan-daang tumayo si Yang Kai, tumingin sa lumang mukha ng Old Tree sa puno, at ikinulong ang kanyang mga kamao. Old Tree, mangyaring magpahinga ng mabuti, ipaubaya sa akin ang usapin ng Black Ink Clan. Paggising mo, oras na para maayos ang Black Ink Tribulation. Tumawa ang Old Tree. Hihintayin ko ang araw na iyon. Umaasa siyang darating ang araw na iyon. Tumanggo si Yang Kai at nagmamadaling pumunta sa World Fruit na naaayon sa Star Boundary. Ang Old Tree ay sabay na nagpamalas ng lakas at sa isang kisap mata, isang universe world ang lumitaw sa paningin ni Yang Kai. Sa Great Cosmological Realm, ginamit ng Old Tree ang huling bit ng lakas nito at unti-unting nawala ang hitsura nito. Saglit bago tumahimik ang kamalayan nito, bigla itong may napagtanto. Sa pagkakataong ito, tila naabot na ni Yang Kai ang 9th grade. Masyado siyang mahina para mapansin ito noon. Sa Star Boundary Airspace, dumating si Yang Kai. Gaya ng nakasanayan, sa sandaling lumitaw siya, isang malakas na divine sense ang lumabas mula sa isang partikular na bahagi ng Star Boundary. Ito ang divine sense ng mga master na nagbabantay sa Star Boundary. Ang mga ordinaryong master ay natural na hindi magkakaroon ng ganoong katalas na pandama, kahit isang 8th grade, ngunit ang mga Great Emperor na ipinanganak mula sa Star Boundary ay maaari. Ang mga Great Emperor na ito ay malapit na nauugnay sa Star Boundary at kinilala ng World Great daw dito. Hanggat sila ay handa, anumang kahinahinalang sitwasyon ay hindi makakatakas sa kanilang mga pandama. Sa isang dampi ng kanyang divine sense, malinaw na napansin ng kabilang partido ang pagkakakilanlan ni Yang Kai at mabilis na binawi ito. Sa susunod na sandali, isang figure ang lumipad mula sa isang lugar sa Star Boundary at tahimik na dumating sa harap ni Yang Kai. Sa pagtingin sa taong ito, ngumiti si Yang Kai. Senior Ironblood, matagal nang hindi nagkikita. Ang bagong dating ay walang iba kundi ang Ironblood Great Emperor, si Zhan Wuan. Nagtataka siyang tumingin kay Yang Kai bago marahang tumango. Bumalik ka na. Nang magsara ang Universe Furnace, nawala si Yang Kai nang walang bakas. Hindi lamang ang Black Ink Clan ang nag-isip na si Yang Kai ay nakulong sa loob ng Universe Furnace, ngunit ang mga upper echelon ng human race ay nagkaroon din ng ganitong hula. Kahit na hindi nila alam kung bakit nakulong si Yang Kai sa loob ng Universe Furnace, sa puntong ito, wala silang paraan para iligtas siya, kaya hinayaan na lang nila ito. Sa kabilang banda, may ilang tao na matatag na naniniwala na kahit na matrap si Yang Kai sa loob ng Universe Furnace, hindi siya matrap ng masyadong matagal. Isang araw, tatakas siya at babalik, hindi na naghihintay sa susunod na pagbukas ng Universe Furnace. Dahil dito, nang makita ni Zhan Wuan si Yang Kai, hindi siya masyadong nagulat. Si Yang Kai ay halos lumaki sa ilalim ng kanyang relo. Ito ay isang tao na maaaring gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao, kaya ano ang mahalaga kung siya ay nakatakas mula sa Universe Furnace. Nasugatan. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai. Si Zhan Wuan ay halatang nasugatan at ang kanyang mga sugat ay hindi magaan.
Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay mapatla at ang kanyang aura ay hindi matatag. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang ng 8th grade Heaven Opening Realm, para makatanggap ng ganoong malubhang pinsala, kitang-kita kung gaano katindi ang labanan. Hindi nagulat si Yang Kai na si Zun Wuan ay nakalusot sa 8th grade. Ang iba't ibang mga Great Emperor ng Star Boundary ay lahat ay nakalusot sa 6th grade ng direkta sa nakaraan, at ang kanilang paglilinang sa Star Boundary ay nagbigay sa kanila ng kakaibang kalamangan. Maraming taon na ang nakalilipas, ang mga Great Emperor na ito ay nakalusot sa 8th grade. Sa sandaling ito, naabot na ni Zun Wuan ang rurok ng 8th grade, ngunit dahil sa likas na limitasyon ng Heaven Opening Realm Method, mahirap para sa kanya na makalusot. Nang mabuksan ang Universe Furnace, hindi pumasok si Yang Kai, at wala rin siyang nakitang sinuman mula sa Star Boundary sa loob. Walang pakialam na sumagot si Zun Wuan. Nag-aaway kami sa labas, kaya ano ang kakaiba sa pagkakasugat? Kung hindi dahil sa malalang pinsala niya, hindi siya babalik sa Star Boundary para magpagaling. Para sa kanya, ang pakikipaglaban ay ang asensya ng buhay. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Zun Wuan. Patay na ang Ice Feather at Heaven's Revelations. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai habang ibinababa niya ang kanyang mga mata. Sa digmaan, hindi kailanman nagkaroon ng kaso kung saan walang nasawi. Sa hindi mabilang na mga taon ng digmaan kasama ang Black Ink Clan, kailan pa ba walang kamatayan? Maging ito ay ang Black Ink Battlefield o ang Great Territory Battlefield, ang pagkasira ng buhay ng isang tao ay matagal nang naging pangkaraniwang pangyayari. Maging ang Dawn Squad na pinamunuan niya maraming taon na ang nakalilipas, maraming miyembro ang namatay sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Ang Ice Feather and Heaven's Revelation ay ang mga Great Emperor ng Star Boundary at matagal nang nakalusot sa 8th grade Heaven Opening Realm, ngunit sa kalamidad na ito na dumaan sa mundo, paano kung sila ang 8th grade? Sa pagharap sa mga masters ng Black Ink Clan, minsan mahirap pangalagaan ang sarili nilang buhay. Sa totoo lang, hindi masyadong pamilyar si Yang Kai sa dalawang Great Emperor na ito, ngunit dahil nagmula sila sa iisang Star Boundary, mas naramdaman niya ang pagiging pamilyar sa kanila kumpara sa mga nanggaling sa Cave Heaven Paradise. Gayunpaman, nang marinig niya na ang dalawang Great Emperor na ito ay namatay sa labanan, ang kanyang puso ay lumubog. Napakatindi ba ng labanan? Tanong ni Yang Kai na nakakunot ang noo. Bahagyang tumango si Zun Wuan. Kailangan mong pumunta sa Head Office Division para magtanong tungkol sa mga detalye. Sila ang may kontrol sa pangkalahatang sitwasyon, kaya mas alam nila ang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy siya. Ang kanilang pagkamatay ay hindi isang kawalan, hindi sila nawala sa mukha ng Star Boundary, at kahit na sila ay namatay, maaari pa rin silang magbigay ng puwang para sa mga kahalili. Ilang bagong Great Emperor ang isinilang, lahat sila ay direktang umaasenso sa 7th grade, na may pagkakataong maabot ang 9th grade. Ang bawat Universe World ay may sariling bottleneck, at depende sa laki ng Universe World, maaari itong magsilang ng iba't ibang laki ng Great Emperors. Sa mga unang taon ng Star Boundary, ang limitasyon ay 10 Great Emperor, ngunit sa patuloy na benepisyo ng World Tree Clone, ang dami ng Universe World ay tumaas. Ngayon, maaari itong magsilang ng humigit kumulang 12 Great Emperor, at kung hindi namatay ang mga Great Emperor na mas matandang henerasyon, magiging mahirap para sa mga bagong tao na umakyat. Sa pagbagsak ng Ice Feather at Heaven's Revelation, ang posisyon ng dalawang Great Emperors ay nabakant mula sa Star Boundary. Ngayon na ang Star Boundary ay may malaking bilang ng mga talento, madali para sa kanila na makuha ang pagkilala sa Great Dawn ng Star Boundary at maging Great Emperor, na nagpapahintulot sa kanila na linangin sa Star Boundary na may dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Gayunpaman, umiling si Yang Kai. Walang gaanong oras para lumaki sila. Mula sa 7th grade hanggang sa 9th grade, aabutin ito ng napakahabang panahon. Kahit na ang isa ay maging isang Great Emperor ng Star Boundary, aabutin sila ng ilang libong taon upang ganap na maging matanda. Sa halip na umasa sa kanila, mas mabuting umasa sa kasalukuyang bilang ng mga master ng 8th grade. Ang unang henerasyon ng mabubuting panla na direktang nakarating sa 7th grade ay nakaabot na ngayon sa 8th grade Heaven Opening Realm. Marahil ay hindi magtatagal bago nila marating ang 9th grade. Sa panig ng human race, hanggat may bagong henerasyon ng mga 9th grade master, mas maraming 9th grade master ang isisilang sa hinaharap. Sa nakalipas na libu-libong taon, ang lakas ng human race ay naipon sa isang tiyak na punto, at pagdating ng panahon, hindi mabilang na mga master ang isisilang sa panig ng human race. Ito ang magiging lakas ng human race, at ang pinagmulan din ng Heaven Opening Realm Cradle ng Star Boundary.
Habang nagsasalita siya, ikinonekta ni Yang Kai ang kanyang kamalayan sa Void World at pinalabas ito sa Void World. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng miniature universe at lumabas ang ilang figure mula rito. Sa paglipas ng mga taon, ang Void World ay nakaipon ng isang malaking bilang ng mga magagandang seedlings na maaaring umakyat sa Heaven Opening Realm.